Sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot bilang paghuhukom para sa mga kasalanan ng mundo at bilang huling tawag sa sangkatauhan upang magsisi at sumamba sa Kanya. Sa aklat ng pahayag, isinalaysay ng Apostol Juan ang pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon tungkol sa hinaharap na panahong ito. Ang paghuhukom na ito ay hahatiin sa dalawang bahagi, ang 7 tatak at ang 7 trumpeta. Sa video na ito, partikular nating tatalakayin ang 7 tatak sa kanyang pangitain. Nakakita si Juan ng isang anghel na naghahanap ng karapat-dapat na magbukas ng aklat na magpapasimula ng paghuhukom sa mundo. Umiiyak ang apostol dahil sinasabi ng Biblia na wala ni isa ang natagpo ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at tumingin dito. Ngunit isa sa 24 na matatanda ang tumingin kay Juan at nagsabi, "Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa tribo ni Juda, ang ugat ni David ay nagtagumpay. Siya ang makakapagbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Sa sandaling iyon, nakita ni Juan si Jesus sa gitna ng trono, napapalibutan ng 4 na buhay na nilalang at ng matatanda. Pagkatapos ay kinuha ng kordero ang aklat sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na magbukas nito. Pagkatapos ay nagpatira pa ang lahat ng nasa paligid niya at sinamba siya. Sinimulan na ni Kristo ang pagbubukas ng bawat tatak na nagbunyag ng kanyang paghuhukom sa mundo. Narito ang kahulugan ng bawat isa sa 7 tatak ng pahayag. Ang pagdating ng Antikristo, ang unang tatak, isinulat ng Apostol Juan. Nang buksan ng kordero ang una sa 7 tatak, narinig kong nagsalita ang isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na parang kulog, "Halika." Tumingin ako at nakita ko ang isang puting kabayo. Ang sakay nito ay may hawak na busog at binigyan siya ng isang korona. Siya'y lumabas bilang manlulupig na nakahanda sa pananakop. Ang unang 4 na tatak ay kilala bilang 4 na mga ngabayo ng Apokalipsis at ang una sa kanila ang magbubukas ng pinto para sa pagdating ng Antikristo sa mundo. Sa pangitaing ito, ang puting kabayo at ang korona ay sumasagisag sa isang makapangyarihang lider na magsusulong ng kapayapaan sa mundo. Ngunit ang busog na hawak ng sakay ay nagpapakita ng kanyang tunay na hangarin, ang linlangin ng sangkatauhan at sakupin ng buong mundo. Ang espiritu ng digmaan ang 2 tatak. Tungkol sa 2 tatak, nakita ni Juan ang ganitong pangitain. May lumabas na isa pang kabayo kulay pula. Ang sakay nito ay binigyan ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng malaking tabak. Ang pagbubukas ng 2 tatak ni Jesus ay hudyat ng pagdating ng espiritu ng digmaan na magdudulot ng pinakamatitinding labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa panahong ito, malaking bahagi ng populasyon ng mundo ang mamamatay. Mapapansin na ang mga ngabayo ay may dalang malaking tabak na sumisimbolo sa parusa. Ibig sabihin, parurusahan ng Diyos ang mga sumasamba sa hayop at sa huwad na propeta. Ang espiritu ng taggutom, ang 2 tatak. Ganito inilarawan ni Juan ang pangitain. Nang buksan ng kordero ang 2 tatak, narinig ko ang 2 nilalang na nagsabing, "Halika." Tumingin ako at nakita kong may itim na kabayo. Ang sakay nito ay may hawak na timbangan. At narinig ko ang tila tinig mula sa 4 na buhay na nilalang na nagsasabing, 2 libra ng trigo sa halagang sahod ng isang araw at 6 na libra ng sibada sa parehong halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at alak. Sa kulturang Hudyo, ang itim ay sumasagisag sa pagdadalamhati, pagdurusa at taggutom. And iyan mismo ang hatid ng mga ngabayo sa itim na kabayo. Mapapansin na siya ay may dalang timbangan na ayon sa mga iskolar ay nagpapahiwatig ng matinding krisis sa ekonomiya at taggutom. Magtatrabaho ang mga tao ng buong araw kapalit ng kaunting pagkain. Para bigyan ng ideya, ang denaryo ay katumbas ng pangkaraniwang sahod ng isang araw noong panahon ni Juan. Ibig sabihin, buong kita ng isang tao ang kailangang gastusin para sa kaunting pagkain lamang. Ang espiritu ng kamatayan, ang 4 na tatak. Isinalaysay ng Apostol Juan ang pangitaing ito. Nang buksan ng kordero ang 4 na tatak, narinig ko ang tinig ng 4 na nilalang na nagsabing, "Halika." Tumingin ako at nakita kong may kabayong maputla. Ang sakay nito ay tinatawag na kamatayan
at sumusunod sa kanya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ika-4 na bahagi ng mundo sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot, at mga mabangis na hayop. Ang pagbubukas ng ika-4 na tatak ay hudyat ng pagdating ng espiritu ng kamatayan na papatay ng ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo. Sa kasamaang palad, maraming tao ang mahuhulog sa impyerno. Mamamatay sila dahil sa digmaan, taggutom, mga salot at mga mabangis na hayop na maghahanap ng pagkain at sasalakay sa mga tao. Ang pagnanais ng katarungan, ang ika-5 tatak, ang pagnanais ng katarungan. Ganito ang isinulat ni Juan. Nang buksan ng kordero ang ika-5 tatak, nakita ko sa ilalim ng altar ang mga kaluluwa ng pinatay dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos at sa kanilang patotoo. Sumisigaw sila ng malakas, "Hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan ang mga naninirahan sa lupa at ipaghiganti ang aming dugo?" Binigyan ang bawat isa sa kanila ng puting kasuotan at sinabihan silang maghintay ng kaunti pa hanggang sa mapatay din ang iba nilang mga kapatid na tulad nila. Sa pagbubukas ng ika-5 tatak, humingi ng katarungan ang mga martir na namatay para sa kanilang pananampalataya. Sinabihan silang maghintay hanggang sa panahon na ang iba pang mananampalataya ay pag-uusigin at papatayin din. Ang dakilang sakuna sa kalawakan, ang ika-6 na tatak, ang dakilang sakuna sa kalawakan. Isinalaysay ni Juan, nang buksan niya ang ika-2 tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay dumilim na parang telang gawa sa balahibo ng kambing. Ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Ang mga bituin ay nagbagsakan sa lupa tulad ng mga hinog na igos na nahulog dahil sa malakas na hangin. Ang langit ay naglaho na parang rolyo ng pergamino at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang lugar. Ang mga hari, prinsipe, general, mayayaman, makapangyarihan, alipin, at malalaya ay nagtago sa mga kuweba at sa ilalim ng mga bato. Sumisigaw sila, "Mahulog nawa sa amin ang mga bundok at mga bato. Itago ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang puot. Sino ang makakatagal?" Ang pagbubukas ng ika-6 na tatak, ang magdadala ng pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng sangkatauhan. Magkakaroon ng malalaking pagbabago sa araw, buwan, bituin, at iba pang mga katawang celestial na magdudulot ng matinding takot sa buong mundo. Sa panahong ito, makikita ng lahat na malapit na ang wakas. Nakita rin ni Juan ang 144,000 katao na tatatakan ng Diyos upang iligtas sila mula sa kanyang puot. Sila ay mangangaral ng mabuting balita at marami ang magsisisi at babalik kay Kristo. Ang 7 trumpeta, ang ika-7 tatak, ang 7 trumpeta ay sinulat ni Juan. Nang buksan ng kordero ang ika-7 tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos, nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan sila ng 7 trumpeta. Lumapit ang isa pang anghel na may gintong insensaryo at tumayo sa harapan ng altar. Binigyan siya ng maraming insenso upang ialay kasama ng mga panalangin ng mga banal sa gintong altar sa harap ng trono. Umakyat sa Diyos ang usok ng insenso kasama ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang insensaryo, pinuno ito ng apoy mula sa altar at ibinagsak ito sa lupa. Nagkaroon ng mga kulog, ingay, kidlat at lindol. Ang pagbubukas ng ika-7 tatak ay hudyat ng mas matitinding parusa sa mundo. Ngunit bago ito mangyari, nagkaroon muna ng katahimikan sa langit na parang hudyat ng huling pagkakataon para sa mga tao na magsisi at lumapit sa Diyos. Ngunit sa kabila ng mga sakunang ito, marami pa rin ang hindi magsisisi at sa halip ay isusumpa pa ang Diyos. Matapos ang panahong ito ng katahimikan, hihipan ng mga anghel ang kanilang mga trumpeta at bawat pag-ihip ay magdadala ng higit na matitinding paghuhukom hanggang sa bumalik si Jesus na may kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya kapatid, panahon na upang manindigan tayong lahat para kay Jesus. Kay Kristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan at sa Kanya hindi natin kailangang matakot sa hinaharap.